Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong tinatawag na Bendalo. At ngayon naman po ay may tawag na rin po sa kanyang Mangkanor, di umano. Ubod po ng tapang, mga kababayan. At talagang grabe, pag daw po nag-hearing ulit, ito pong grupo nila Senate President Cayetano, Pia Cayetano at ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan, hindi na raw po niya ito papayagan at magkakaproblema pa sila kay Bendalo na tinatawag ding Mangkanor di umano. Unbelievable. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang angas at tapang na tinatawag na Bendalo at Mangkanor di umano. Ito po, umpisa na po natin. Wag nyo. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguri ang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na Nakita niyo po mga tambay, ubod ng tapang ha. Kukwelyuhan pa. Mga kababayan, sila Senate President Cayetano, kukwelyuhan pa. Kakalad ka rin. At siya daw po ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee. Unbelievable. Kahit po grade 1, kahit po tayo, saan po tayo nakakita ng majority na 12? 24 sila. Ngayon lang po nangyari yan sa ating panahon na naging majority ang 12 sa 24. Di po ba even? Ginagawa po tayong tangat bobo nitong broadcaster na naging senador. May sarili pong batas. Kaya po tinatawag siyang Bendalo. At ngayon po tinatawag na rin Mangkanor, mga kababayan. Ito po, meron din po history ito na sanay po. Sanay sa mga kawalanghyan at katarantaduhan di umano. Kasi pati po doon sa kanyang homeowners, I think Homeowners Association, galit na galit po sa kanya ang kanya pong mga kapitbahay doon, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin, panoorin kung paano po siya halos pinagsalitaan ng hindi magaganda doon po sa neighborhood sa kanilang tirahan, mga kababayan. Pakinggan po natin, panoorin ito. Talagang nawala tapang niya rito eh. Unahin po niyong I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the JAMA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel Ayan. because we have Meron ka pa palang kasong libel dyan sa neighborhood mo. Sa mga kapitbahay mo riyan. Sa mga mga association mo riyan. Hindi po ba? May mga house association po ba tawag dyan? O yung tinatawag na association. Hindi po ba? Tama po ba yun? Dahil pangmayaman yun eh. Hindi po ba? Pangmayaman. Galit na galit po, mga kababayan, yung mga kapitbahay niya. At tinatawag po siya na talagang puro salita lang. Bago ka maglabas ng salita, ebidensya.
Kailangan proof. Ano sabi sa kanya? Tinawag pa siyang, ano tawag sa double whammy? Hindi po ba yung double whammy? Parang dobling kasamaan. Doble ang kasamaan mo. Isa pong kahulugan yun eh. Parang yung double whammy. Hindi po ba? Parang dobling ano yan eh. Parang yung dobling binigay sa'yo na parang nawalan ka na ng trabaho, sinisiraan ka pa. Parang ganun eh. Unbelievable. Dalawang dagok ng kasamaan, dobling kasamaan ang ibinibigay mo diyan sa homeowner association mo. Ganun po yata tawag doon eh, hindi po ba? Homeowner association. Galit na galit po sa kanya, mga kababayan. At ngayon, ubod ng tapang. Ang pinagsasalitaan niya po yung mga abogado. Abogado po at sumusunod sa saligang batas. Ito pong si Senadora, Senate President Cayetano. At sino pa po? Si Senadora Pia Cayetano, isang abogado. At isa rin pong abogado si Rodante Marcoleta. Puro abogado. Pero kukuwelyuhan niya, bibit-bitan niya. Kasi siya raw po kasi ang legit, ang totoo. Diyan po sa Bureau, o diyan po sa Blue Ribbon Committee. Huwag mo kaming gawing tanga. Wala ka ng kredibilidad sa mga Pilipino. May kredibilidad ka lang sa nakikinabang sa inyo. Wala sa konstitusyon yan eh. Sa 1987 konstitusyon, di po ba? Dinadala kasi nila sa 1935 konstitusyon. Sa 1935. Wala na po tayo sa 1935 konstitusyon. Nasa 1987 konstitusyon na nga tayo. Kaya yan ang pinapaliwanag. Napakarami na pong paliwanag ang sinasabi dyan ni Senate President Cayetano. Kailangan po majority vote. Yan na po ang sinusunod ng Estado, ng Senado. Ang saligang batas ng 1987 Constitution. Pero pagdating po rito, may sarili po siyang batas kay Mr. Bend the Law at Break the Law. At tinatawag din pong Mang Kanor ngayon, mga kababayan. Dahil napakahilig daw po sa mga bata na mga chika babes, itong si Mang Kanor di umano. Unbelievable. Subukan mo. Iintayin ng taong bayan yan. Dahil puro ka lang bibig, puro ka lang satsat. Ginagawa mong radio station at dinadala mo sa programa mo ang pagiging brusko mo. Puro ka salita. Ang Senado ay hindi TV station. Hindi radio station ng Senado. Hindi po ba? Ginagawa po nitong media. Ginagawa pong parang mainstream media ang dating nitong tao na ito. Senado yan. Ang ginagamit yan, batas. Batas. Laging batas ang nangunguna dyan. Lahat ng gagawin dyan, kailangan nakasang-ayon sa saligang batas. Hindi po ba? Saan ka nakakita? Ilang Senate President na ang napalit at nagpalit-palit na. Napakatagal ng panahon. Nagpapalit-palit po ang Senate President. Lagi po ang gamit ay majority vote. Hindi po pwedeng maging Senate President at maging Blue Ribbon Chairman ka nang ang iyong Senate President na sinasabi mo si Gatchalian ay hindi naman nakakuha ng 13 votes o higit pa rito. Tapos ngayon mag-aangas ka na para kang sanggano at yung mga tao na nagbuhos at nagpakahirap, sinubsob nila ang kanilang isip. Di po ba? Nagsunog sila ng kilay. Sabi nga ng matatanda, nagsunog ng kilay, nag-aral, nagpakahirap para lang makapasa bilang abogasya. Hindi po ba? Mga abogado, naging Senate President, ayon pa sa'yo, naging Speaker of the House, tapos bibit-bitin mo lang, kukwelyuhan mo lang, dahil ikaw ang Blue Ribbon Chairman, ayon sa'yo. Hindi nga ba illegal yan? Nakita nyo po, napakasakim sa kapangyarihan ito, mga swapang. Samantalang sila nagpapalit, naging Senate President, si Escudero, majority vote. Walang ganitong issue, walang ganitong kaguluhan. Naging Senate President si Tito Soto, majority vote. Bumaba si Escudero. Bakit ngayon nakakuha ng majority vote
si Cayetano, pilit ninyong pinabababa at sinisiraan pa. Wala pa naman kayong 13. Pero ikaw na rin na nagsabi na marami pang sasama sa inyo na takot makulong. Yun, hindi naman swapang sa kapangyarihan ng mga Cayetano. Kumpletohin mo muna ang bilang ninyo. Hindot ka. Hindi po ba? Napakatapang nitong si Tulfo. Ibang klase ka, Tulfo. Grabe ka. At yung kaso na sinasabi nyo ni Soto, gawin nyo. Gawin nyo yung kaso. Importante yan. Hindi puro media. Kaya ka tuloy nasasabihan ka. Nasasabihan ka ng iyong homeowner association mo, mga kapitbahay mo, na puro ka lang salita, puro ka yaw-yaw, wala namang facts. Wala ka nang matibay na ebidensya, puro ka lang ngak-ngak. Hindi po ba? Wala ka na. Basag na pagkatao mo sa mga matitinong Pilipino, sa matitino. Mga kababayan, basag na po ang pula nito. Unbelievable ka, Tulfo. Yan, naka-record na yan. Yang sinabi mo na yan, iintayin ngayon ng taong bayan. Yung sinasabi mong bibit-bitin mo sila. Bibit-bitin mo. Napakaangas mo, kukuelyuhan mo pa, hindot ka. Ibang klase. Ginawa mo pang radio station mo, TV station mo yan, Senado. Unbelievable. Iba na ba saligang batas natin ngayon? Ang umiiral na ba sa Senado ngayon ay bendalo na? At break the law? At ito'y sa pangunguna na tinatawag na si Mang Kanor at si Bendalo. Di umano. Unbelievable. Yan po mga kababayan, nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng senador. Nagsenador po ito. Nagsenador. Pero nakita nyo po ang karakas. Ubod ng hangin. Ubod ng yabang. Mga kababayan, wala naman ipagmamalaki kung hindi puro bibig. Dahil nga po, nasasangkot siya sa malawakang korupsyon at meron pa siyang issue. Hindi po ba? Human trafficking, di umano. Grabe po, yung tao na yan. Darating din ang pagbagsak mo. Hindi habang panahon, ganyang kakatindi. Babagsak ka rin, lalaga pa ka rin. Tulfo, hindi lahat ng araw at panahon ay nasa iyo. Iiral pa rin at babalik pa rin sa ating bansa ang totoo na batas. Hindi habang panahon at habang buhay mo, Bendalo, ang batas ng Pilipinas ay susunod sa iyo. Darating din ang araw, gagamit din at ang batas mismo ang gagamit at gagamitin sa iyo. Hindi po ba mga kababayan? Isang damukal pa naman ang kinaharap mo. Saka wala kang kredibilidad. Saan ka nakakita na ikaw ang inaakusahan na isa ka sa nakatanggap ng mali-malitang pera? Tapos ikaw ang mag-iimbestiga bilang ikaw ang chairman? Wala ka malang delikadesa? Ganyan na po kasi kasama ang mga politiko ngayon. Wala nang delikadesa. At ubod na po ng kapal ng mga pagmumuka. Mga kababayan, sila yung mga inaakusahan na mga nagkamal ng mali-malitang pera, pero sila po ang tatayo at mag-iimbestiga. Yung mga hindot na yan. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, and share. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At shoutout din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston ng Hong Kong, Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isan from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Norma Garcia, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Felipe Shapno from Texas, USA, Mila Yi, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi at Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City,
at si Georgia Mercadal. Georgia Mercadal from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Muli po, ingat-ingat po tayo at konting tiis lang po mga kababayan. Kailangan po natin magtiis. Maraming salamat po. Bye-bye.